Yes, Magkaibigan po kami. Magkaibigan kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa COMELEC nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban inariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami yan. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, ha? Kasi sa aking palagay tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, ha, sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto noong 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Kumbati na po ba kayo na Tornero Ruel Guanzon? Wait. Hindi pa po ba kayo nagkaayos? Ang away naman namin ay because of principles, hindi naman sa kung ano pa man. Oo, kasi para sa akin, ayoko ng hypocrisy in all shape, manner, or form. Para sa akin, number one, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number two, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwa-tiwala. So yun po ang aking mga issue sa kanya. Okay. Follow up lang po, attorney, ano? Halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Ruel Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Hindi, wala namang dapat ayusin eh. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Ano kayo? Attorney, paano po pag kinausap kayo dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kaalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman ma-endorso si Binibining Guanzon, hindi ko maaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi at lalong-lalong hindi po maaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng kapatawaran po, may mali siya, ano po ang masasabi? Wala siyang kasalanan sa akin kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ganun lang po. Wala pong personal ito. Walang personal. Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming Kayo po isinampa. yung- naiintindihan ko. Oo. Sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Yes, Magkaibigan hindi po kami. Magkaibigan kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa COMELEC nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban inariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami yan. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, ha? Kasi
sa aking palagay, tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto ng 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Bago 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Hindi po natin pwedeng saklawan ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Yan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President. Ngayon, sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o Mabongbong Marcos. Yun. Attorney, may pangamba po ba tayo, attorney, na maging si Kan Tolentino? Maaari, hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tignan natin yung track record. Ang importante po rito ay isang salita, consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Sa madaling salita po, attorney, hindi ho kayo titiwala sa kanya. Oo, yun. Mismo. Sir, Oo. attorney, pwede po malaman kung anong sinampan yung kaso at saan pong lugar sinampan yung Sa ombudsman po na ngayon ay nililiti sa Regional Trial Court ng Bulacan. Graft po at saka yung violation ng regional ng revised penal Anong code. taon po yun, attorney? 2 years ago po. Naunawaan na namin. Attorney, yung Sige po, tita na. Okay, thank you, attorney. Thank you. Oo. attorney, Hindi talaga on matters of principle si Paul. Si Tatay Digong hindi nakipag-compromise yan. Kita nyo, kahit noong klarong-klaro na mananalo si BBM, binabatikos pa rin yan. Sinasabi niya, weak leader, drug user. Sabi ni Tatay Digong yun, hindi ako. Kahit alam niya na kapag nanalo si BBM at hindi siya tumigil, maapektuhan si VP Sara, pati siya maapektuhan at nangyari na nga, hindi siya tumigil. Bakit? Sapagkat yan po ang may tunay na prinsipyo. At yan ay ang Opo, yan ang Duterte brand. Hindi dapat silang nagpapauto sa isang hunyango na ang daling magpalit ng kulay. Dilaw ngayon, pink, imagine, 2025 lang, binabatikos pa niya si VP Sara para lang ma-project yung kanyang candidacy, yung kanyang party list, natalo. So, what does she bring to the table? Dumami ang followers ni Guanzon, hindi dahil siya ay sikat. Kasi talo nga yung party list niya. Dumami lang ang followers niya nung siya ay bumaliktad na at dumikit na dito sa mga DDS. So, she brings nothing to the table at baka masira pa tayo. Nung araw ng Davao, parang nandun siya, attorney. Oo, nandun siya. So, hindi siya nakalapag dun sa entablado. Napumunta siya sa entablado pero kinonfronta ko siya. Nagkausap kayo, attorney? Oo, hinarang ko siya, sabi ko, pambihira ka. The nerve. Pagkatapos ng lahat ng sinasabi mo kay VP Sara, you dare show your face here? Anong klaseng tao ka? Di ka ba nahiya? Pati kay Tatay Digong, hindi. So, Di ba? Sinabi pa niya noon, di ba? Dapat daw magpa-check, magpatingin ng utak si Tatay Digong. Di ba binalikan siya? Bakit ako lang? Di siya rin. Yes. O, di ba? Siya nagbablock ng kandidatura ni Tatay Digong. Bakit ngayon sisingit-singit siya? Maganda din to, attorney, na nalaman namin sir kasi hindi namin alam na ganun pala ang situation. Kasi po, ang panawagan niya ngayon na lahat ng vloggers, small time or ni-invite niya, pwede siyang mag-collab or So, syempre, attorney, nagdadalawang isip kami kung ano ba talaga. Nasa sa inyo naman yun Hindi ko naman kayo pipigilin Oo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte. We're all adults. Ang atin lang maging discriminating tayo. Kasi 'di ba? Sabi nga nila ang ama ng sinungaling ay si Satanas. Tama Kaya po. maganda po, attorney, yung ginagawa niyo. Ganda Kita pa. kayo para
para yung ibang mga DDS na Ma-highlight nasa sila. Davao particular, ay nakikita kong kinocontent siya. Yes, Nakipagkita sa isang restaurant, ando sila, nagkukulab sila ron na paunti-unti. Oo, yun ang Maganda. ginagawa niya eh. She's insinuating herself. Pero panoorin niyo yung mga dating Maganda sinasabi po niya. nagsasalita di ba? kayo. Actually, plan namin, attorney, nag-observe pa kami. So, sabi ko parang mayroon kaming nararamdaman sa'yo na yun nga, itong situation. Kaya ito po, maliwanag na sa amin kung saan dapat kami manindigan. Si Rowena Guanzon ay gagawin at ang lahat. Sasabihin ng lahat na gusto niyong marinig. Yung matatamis sa salita para lamang maging senador sapagkat gusto niyang maging senador. Yun ang nakakatakot. Hindi na pwede. Ang isang tao na lahat ay gagawin para makuha yung kanyang adhikain, kahit magsinungaling, magkunwari, magpa-cute-cute, nakakatakot na tao po yan. Parang si BBM yan, di ba? Lahat sinabi, pinuri si Tatay Digong, ay hindi daw ipapapansinin yung ICC, di ba? Pagkatapos nung nasa poder na, baliktad na ginawa, inapi na si VP Sara, nakakatakot yung taong yan. Nangyari na sa atin. Opo, wala pa ulit-ulit. Otherwise, kung papauto tayo, at sasabihin talaga nung kabila, kita nyo, talagang mahihina yung mga DDS, madaling utuin. Papayag ba tayo sabihin, ay ututo naman pala yung mga yan, madali pala, malin lang yan di ba? Yun ang aking objection dyan. So, attorney, yung sweep na movement ni Attorney Guanzon from Dilao to Dilao to DDS, kasi ngayon palagi na siyang bumubuntot-buntot kay BP Sara. Ano naman pong masasabi nyo dito sa mga pro-Dutertes na nagsasabi na, ano naman ngayon kung nag-sweep na siya ng maka-Duterte na yung kanyang pag-iisip ngayon, na something na-realize niya yung pagbabago, kaya maka-Duterte na siya daw ngayon. Ano naman pong masasabi niyo sa kanila? Hindi ganun kadali yun Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am, Panyera, tama pala si BBM, he's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali yan sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi, siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganung tao, Tama. di ba? Tama Baliktarin po yan, nyo. Attorney. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? Hindi. Bakit natin pinagtitiwalaan yung Balimbing tao isa balimbing. Balimbing po. Oo. Walang iniwan yan. Ito, may istorya ako. Medyo mahaba lang pagtsagaan nyo ko. May istorya. May isang palaka na nasa isang dahon, lumulutang palaka nasa river. May naaanod na Scorpio. Sabi ng Scorpio doon sa palaka, Mr. Palaka, tawid mo ko, malulunod ako, pwede bang pumunta ako sa likod mo? Itawid mo ako dito sa river. Sabi nung palaka, ayoko nga. Bakit? Pag dumikit ka sa akin, tutukulawin mo ko Hindi kita tutuklawin. Siyempre, tutulungan mo ko So, sinakay niya yung Scorpio, tinawid niya. Nung nasa bambang na, tinuklaw siya. Sabi niya, bakit mo ginawa yan? Sabi mo, hindi mo ako tutuklawin. Pasensya ka na. Ganun talaga ako Nature niya. Hindi basta pwede magbago ang tao. Nature niya Kung nature mo yon, ikaw ay balingbing, traidor, sinungaling, ikaw na yon. Yan Hindi po. na mababago yun. Yan po ba may pagkakaiba sa kwentong Unggoy at saka sa Pagong? Iba naman yun. Ang sinasabi nito, hindi ganun basta nagbabago ang tao, di ba? Ang iyong kulay ay manatiling kulay mo. Oo. Attorney, pwede malaman kung ano pong sinagot ni Attorney Guanzon doon sa pagkumpronta mo doon sa Davao sa kanya? Sabi niya, I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Kita mo, hindi siya sumasagot ngayon kasi alam niya, lahat ng sinasabi ko totoo. Anong depensa niya? Sasabihin niya, hindi niya Facebook page yun. Nasa akin lahat ng resibo. May screenshot ako. Yung pinatatanong ko sa GC natin. Ayun yun, attorney. Ano mapapasa niyo? Attorney, after niyo po mag-speech sa Davao, tapos after din po mag-speech ni Madam Rowena Guanzon, meron pong isang eksena, senaryo sa ibabaw mismo ng tablado, parang nagtatalo ho kayo. Ano pong Hindi, before yun, before. before ba yun? Oo. Okay. Ano pong mga napag-usapan niyo nun? Yun nga, kinumpronta ko siya. I called her out. Kasi hindi naman tayo plastic Magipagkabayan tayo. Sinabi ko, ang kapal mo naman. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo kay VP Sara, pupunta ka rito. Pupunta ka sa entablado, kakamayan mo. Anong klaseng tao ka? Kasi ako, kita nyo yung nangyari sa amin ni Jess Falsis, di ba? Galit ako sa kanya. Binabatikos ko siya, binabatikos niya ako. Nung nagkita kami, hindi kami nagkamayan. Kasi magpakatotoo ka. So ngayon, attorney, hindi na maplaplantya yung
gusot nyo? Walang gusot sa amin. This is a matter of principle. Wala kaming pinag-awayang personal. Ang aking gusot ay I cannot mix with someone na walang prinsipyo, na plastic, na mapagkunwari, mapagbalat kayo, sinungaling. Yun ang sa akin. At nangyari ano, paulit-ulit. Ganun na naman Ganun gagawin eh, oo, di ba? Oo. 2028 dapat Mm. ready na tayo. Oo. We should be discriminating. Hindi ko sasabihin, huwag niyo iboto, huwag niyo endorse. Nasa sa inyo yan, malaya tayong lahat eh. But, gamitin ang utak kasi baka mabudol na naman. Ilang beses tayo nabubudol. Kawawa naman tayo kung mabubudol na naman tayo, di ba? Kaya kailangan natin isang pasyo para magkwento ng Wala akong sinasabi. Ay, ayoko nga eh, kasi ang aking kapalaran ay nasa kamay ng partido. I am a member of PDP. I take my orders from PDP. Kaya hindi ako nagdedeklara ng kahit ano kasi hindi tayo ganun. Ang daming problema, mamumuliti ka kagad. Sasabihin mo agad, kandidato ka, bago mangangampanya ka na. Di ba sir, yung katulad kay Wanson sir, yung kulay niya, yung mga estratehiya niya, may sabi niyo, tulungan mo kami. Mga Hindi, ganun nga yan eh. They will try to insinuate themselves. Kaya yan, di ba, yung istorya ng Trojan horse. Alam niyo yun, di ba? Yung mga Griego, hindi nila ma-penetrate yung depensa ng Troy. Ang ginawa nila, pumunta sila sa parang kabayo na walang laman sa loob. Kunyari, umalis na sila. Hinila ng mga Trojan. Sa loob. Yung pala, nasa loob sila. Minasakit nila yung nasa loob. Ganyan kasi, ang problema ng PDP ay good problem. Lahat ng tao pumupunta sa atin kasi sinking ship ng administrasyon eh. Nakikita nila na ang PDP ang party of the future. Dito mga galing ang mga future leaders na maaayos, na aayusin. Ang ginagawa nila para hindi mangyari yon, siguro sa tingin nila sa dami ng dumadagsa sa PDP, nung kami nag-BMS sa Quezon City, in-expect namin 100, 250 dumating. Hindi namin malaman kung paano pakakanin. Good problem. Siguro sa tingin nila, since maraming dumadagsa sa PDP, hindi na natin masusuri. At baka akala nila, lahat na lang itatanggapin natin. Kung tatanggapin natin ang lahat ng pupunta sa PDP, di wala na tayong pinagkaiba kay Martin Romualdez at saka kay Marcos, kay komunista, kay dating kritiko, di ba? Si De Lima, si Chiel Jokno, na minumura sila dati, sinasabi Marcos never again. Nung pumunta sa kanila, pinagtiwalaan nila. Gusto ba natin yung ganong isang partido na walang paninindigan? Ayaw natin yun. We are principled. Iba tayo. Kaya nga tayo ang natitirang genuine na oposisyon. Attorney, may iba naman po tayo ng kaunti. Matanong na po kayo kung ano po masasabi ninyo sa balibalita ngayon na nawawala daw si Mr. President. Naniniwala ho ba kayo? Hanapin muna natin. Pag hindi natin nahanap hanggang bukas siguro. Salamat po, Attorney. Salamat po. Salamat. Attorney, if ever po na hindi talaga magpakita si BBM within this week or the next week po, ano pong maging hakbang? Alam nyo, meron po provision sa konstitusyon na nagsasabing kapag may malalang karamdaman ng Pangulo, ay dapat obligasyon ng gobyerno na sabihin kung anong tunay na kalagayan. Pagdiman tayo kung talagang sa tingin natin. Kasi puro general, maayos ang presidente, etc., etc. Although, kinunpi naman, di ba, na tinala daw sa ospital because of discomfort. Dapat sabihin sa atin, ano ba yung discomfort na yon? Yung ba'y Almoranas? Ano ba yun? O LBM? Hindi natin malaman. Salamat, Attorney.